Praise God, Panginoon Diyos. Araw na ito, tuloy-tuloy na po tayo. Ang pamagat po ng text ngayon, nanggaling sa Panginoon. Sabi nga rito, may kapangyarihan si Jesus na magpagaling at magpalaya. Naniniwala po ba kayo? Amen. 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 Nakita niyo po ba ang Panginoon Jesus? Amen. Praise God. Sa buhay po natin, dapat lagi natin nakikita, sumasalamin sa atin ang Panginoon Jesus, no? Dapat ganun tayo. Kasi maraming bagay na sa buhay natin na nasira, nawasak, sakit, pero gumaling na. Tayo po lahat dito ay survivor ng COVID. No? Nung panahon na po yung kala ko talaga, ano na ako eh. No? Umuubo na kasi. Saka masama talaga yung muna, no? Kung natatandaan niyo yung COVID, lahat tayo rito nakaligtas. Unang natin ko dito, COVID positive agad ako. Dito. Kahit hindi ka positive, nagpa-positive, no? Inubo ka lang. Yung panahon ng COVID, at saka maraming nakakagulat, yung mga malalakas na tao. Noon, namatay po sila. Marami po ako nakita, pastor namin, na teacher ko. Hindi ako makapaniwala na yung COVID mismo ang kukuha. But may layunin ng Panginoon. Ano po? May dahilan ng bawat isa. No? Dumarating talaga ang sakit sa buhay natin. Amen po. But ang Panginoon, matututunan natin, mapapag-aralan natin, na kapag nandun tayo sa presensya niya, nakikita natin yung pagpapagaling niya. No? Lumalaya tayo. Nakikita yung yung dating damage, but not totally broken. No? Naayos yan. Praise God. Lord, salamat Panginoon sa araw na ito. Lord, ikaw ang manguna, Panginoon, sa gawain ito, sa iyong salita, Panginoon. Ay patuloy kami, Panginoon, na titingin, Panginoon. Patuloy kami na makikinig. Salamat sa pagkakataong ito na nandirito ka. Kasama ka namin, Panginoon, ang bawat isa na nandirito na nakikinig sa iyo. Maraming salamat pag dinala mo sila muli sa lugar na ito, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang aming tinataas, Panginoong Isus. Lord, ikaw na po, Panginoon, ang bahala, Panginoon, na mamuna sa lahat ng aking sasabihin, Panginoon, na yung Holy Spirit ay patuloy akong gabayan, bigyan ako ng karunungan nagmumula sa iyo. Hallelujah, Lord Jesus, name we pray. Amen. Amen. Yung verse po natin at text, no? Makikita po natin yan sa Marcos 5:34. Familiar po ba kayo dun sa verse? Sabi rito sa 5:34, at sinabi niya sa kanyang anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaong kang payapa at gumaling ka sa salot. Ito po yung panahon na ang Panginoong Isus, habang naglalakbay, marami siyang pinagaling. Magkakasunod po kasi ito eh. Yung inaalihan ng demonyo, kung maalala nyo, siguro po nabasa nyo na yan. No? Ito po, sumunod dito yung si Jairo, lumapit po siya sa Panginoon para humingi ng tulong dahil namatay na daw po yung anak niya. Tapos, yung babaeng 12 taong nang may sakit na humihingi ng kagalingan sa Panginoon, no? Yung umawak siya sa laylayan ng damit ng ating Panginoon. So ito po yun. Ito po yung nangyari. Sinabi ng Panginoon sa kanya, sa babae po. No? So, sa pangangaral po ng Panginoong Yesus yan, isang araw po, napakaraming nangyari. Sa totoo po. Sa buhay natin, kung tatanungin natin, ilang taon na po tayo, ano na po ba yung alam natin pinagaling sa atin ng Panginoon? Marami na po, no? Marami na. Napakadami. No? Napakadami ng sakit na naranasan natin. Pero, nakita naman natin kung paano tayo hinil ng Panginoon. Ginawakan ng Panginoon. Pinagaling ng Panginoon. Amen po? Sabi rito, may mga gamot sa mundo. Maraming gamot. Yung tablet, no? Mga aspirin. May mga ano na eh. Maintenance na tinatawag, no? Kailangan natin ng gamot. Physically, no? So, no? Kapag tayo nakakaramdam ng mga sakit, lalo yung mga edad. Ano na bang edad natin ngayon, no? Ako, wala pa naman po ako maintenance. But siguro pag nagpa-check up ako, magkakameron na. Amen. Praise God. Yun po, praise to God. Malakas pa rin po nakakapagtrabaho, malinaw pa rin ang mata, nakakarinig na maayos. So, okay pa naman po. Ako bata, bingil lang. Ano man yung mga gamot na natatanggap natin sa ating katawan, isa lang po itong mga panandalian na gamot. Amen? Yung mga sugat na naranasan natin sa ating buhay, gumaling na po ba? Magaling na ba? Tingnan niyo, baka may mga peglat pa yan eh. Amen. No? Wala na, heal na po, total heal. Yung ako kasi, kinagat ako ng daga, may peglat pa ako dito. No? But hindi ko na wala
sana yung sa akin, no? Kasi bata pa ako, no? Sa buhay natin, marami talaga tayong daranasin. So, ito yung talaga, aaray tayo rito eh. Masakit yung OFW ka, nagpagawa ka ng pangarap mo doon sa Pilipinas, hindi natupad. Masakit po ba yun? Even more, pero maraming natupad. Ano po, bahay, lupa, negosyo. So maraming sumubok, OFW tayo. Ako po, bahay, 3 bahay. No? Dumating yung asawa ko, praise God. Sabi ko sa Lord, Lord, bago man dumating yung asawa ko, pinagpipray ko na siya. So ito na yung tulong. No? So imbis na kami ng lupa, bahay na lang, masakit pa rin yan. Praise God. Pero hindi mo yung mararamdaman dahil nakikita mo yung kagalingan na ibinibigay ng Panginoon. Amen po. Financially, hindi mo na yung titingnan eh. Kapag alam mo kung ano yung binibigay ng kagalingan ng Panginoon. Amen. Hindi mo na yung gano'n titingnan. Sa totoo lang po, nakaraan niya po, may nanalo 91 million pesos. Sabi no, isa lang. So sa tingin mo kaya, no? Pag ikaw yun, delikado na yung buhay mo. Amen po? No? Isa na pagkwento lang namin yan. But magandang bagay na maunawaan natin sa buhay natin na yung mga pinansyal na pangangailangan ay hindi na yun yung pinakamahalaga sa atin. No? Ang pinakamahalaga sa atin ay yung nakikita natin yung Diyos, yung Panginoong Isus. Amen po? Amen. So, unang-una sabi, nawawalan ng pag-asa. Yan po yung taong walang Diyos sa buhay. Yan po tayo, unang-una noon. Diba po? Ako po, wala akong pagkakilala sa Diyos, wala akong pag-asa. Ano ba inaasahan ko? Gamot, temporary, no? Umaasa ako sa mga manggagamot, nagpapahula, no? Yung mga sakit. Ganyan yung mga magulang natin noon eh, ganyan eh. But hindi po yun yung, no? Kapag wala kang Diyos sa buhay, yun yung akala mo makakagaling sa'yo eh. Di ba po? Amen? So, nakakaranas tayo ng kahinaan. Amen po? Wala kasi tayong pag-asa eh. Wala tayong Diyos, wala tayong pagkakilala. Nakakaramdam tayo ng takot. Ano po? Amen? Yung takot, mag-ingat po kayo dyan. Kapag po kayo mananampalataya na, ingatan niyo po yung takot sa buhay niyo. Ayan. Kapag may ganyang katakot, tandaan niyo po, dyan nagsisimula yung pinakamatinding kasalanan. Takot. Tandaan, mag-iingat po kayo dyan. So, naliligaw din po tayo kapag wala tayong pag-asa. Ano po? Yun po ang una. Maliligaw talaga tayo. Iba yung lalapitan natin. No? Minsan nga, hindi pa doktor eh. No? Yung kuro-kuro lang sa social media o sa sabi-sabi ng kaibigan. Okay yan, magaling yan. Okay. So huwag po tayong babase. Pumunta lang po tayo sa basic, pa-check up sa doktor. Tapos, syempre, with faith, manampalataya, mag-pray. Amen po? Ito na po, lalapit tayo sa Panginoon. No? Ganito po yung paglapit ng babae na inaalihan, na dinudugo ng 12 taon yung sakit niya. So, lumapit siya sa Panginoon, hindi siya tinawag ng Panginoon, but alam ng Panginoon na may sakit siya. So, baka magtaka kayo, sabi pa ng Panginoon, sino yung humawak sa damit ko? Kasi nabawasan yung kapangyarihan ng Panginoon, no? Nagkaroon ng impact. May impact, no? May impact. So, sa dami ng tao doon, libo-libo siguro. But may isang napansin ng Panginoon, no? At yun yung pagpapagaling niya sa babae niya, no? Bakit? Kasi yung pananampalataya ng babae. Ano sabi niya? Mahawakan ko lang ang damit ng Panginoon, gagaling na ako. Ganun po ba tayo? No? Tayo, hindi pa nga nakikita yung Panginoon eh. Wala pa nga, nawawala na ng pag-asa eh. No? Ganun tayo noon eh, no? But, ngayon, dinadaan na lang natin lagi sa panalangin. Ano po? Lagi na natin dinadaan sa panalangin. Lord, ikaw na ang bahala. Ikaw na magpapagaling sa akin. Lahat ng mga bagay na nasisira sa akin, pinapagaling ko. No? Gaano katatag, gaano kalaki yung pananampalataya mo gaya ng babae niya. So, siguro, kung babasin natin, hindi pa ganyan yung pananampalataya natin. Diba? Ako, kung nabasa ko to, hindi ganito kalaki pa yung pananampalataya ko. I trust in the Lord. Nananampalataya ako. No, siguro sa panahon na yun, wala pa kasing mga gadget nun eh. No? Hindi pa tayo ganun maliligaw. Di ba po? Hindi pa tayo mabubulag ng kaaway. But sinasabi ko sa inyo, ang pananampalataya
ah, at ng kagalingan, magkaduktong lagi yan eh. Kapag di ka nanampalataya, maaaring di ka gumaling. Wala kang pananampalataya eh. Umaasa ka lang sa mga bagay na nakikita mo. Ba't manampalataya ka kahit di mo yan nakikita? Gaya ng Panginoon. Gagaling ka. Amen po? Praise God. Sabi rito, number 3, pagbabago ng buhay. So, mula nung nakakilala tayo, pinagaling tayo ng Panginoon, nanampalataya tayo. Marami nang nabago sa ating buhay. Amen po? Dati akong lasinggero, dati akong naniligarilyo, dati akong barumbado sa basketball. Ngayon, tikasin na. Amen po? Nagkasawa na ako, kaya tikasin na. Praise God sa Diyos ng Panginoon, sa Diyos ng Kapurihan. Sabi, hindi lamang ang katawan ko ang gumagaling, kundi nagkakaroon din ako ng kapayapaan sa puso. Yung asawa ko pang trabaho sa ospital, yung cardiology at urology, expert po yung pagdating sa utak at saka sa puso. May kilala rin po akong ganun eh. Yun po yung unang titingnan ng Panginoon sa atin eh. Ano po? Kapag yun ang sira sa atin, tandaan nyo, hindi tayo magtatagumpay sa mundo. No? Yung isip at yung puso natin, lagi po nating ingatan, ipag-pray kay Lord. Na yung karunungan natin, yung pag-ibig natin sa kapwa, sa pamilya, at sa kaaway. Lagi nating ipag-pray sila. Amen po? Lagi po nating hawakan ang puso natin para sa Panginoon. Lord, touch mo ang puso ko. Huwag mong gagawin pa to. Gaya ng mga nasa Old Testament, naging pato yung puso nila. Naging matigas ang puso nila. Kaya nga, dumating ang Panginoong Jesus eh. Para mas malinawan sila. Amen po? Ang Panginoong Jesus ay may kapangyarihang magpagaling, magpalaya. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay para sa lahat. Lumalapit sa kanya ng may pananampalataya. So sinasabi ko po sa inyo, ang Panginoon lagi nandyan, nangungusap sa atin. So, lalapit tayo sa Panginoon. Ano po ba yung bahagi ng babaeng yun? Para abutin yung laylayan, yung damit ng Panginoon. Yun po yung connection natin, prayer para sa Panginoon. Tandaan po natin, maabot natin ang Panginoon kapag tayo po yung nananalangin. Amen po. Kasi kung di ka nananalangin, paano mo siya makakausap? Paano mo siya malalapitan? Ano po? Amen po. Lagi po tayo mag-pray para sa Panginoon at yung matatag na pananampalataya natin. Dapat nandun yun. Ano po? Nasa puso natin lagi. Amen po. Sa Marcos 5:34, yan po yung sinabi. Sabi naman sa Mateo 11:20, magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lupa at kayo'y aking papagpahingahin. Amen po. Lagi po sinasabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Ano po, huwag tayo mahiya. Huwag po tayo mahiya sa Panginoon. Ano man yung nagawa natin kasalanan sa buhay natin, hindi po binigyan ang Panginoon para tayo pakinggan. Lagi niya po tayong pakikinggan. Amen po. Pinaka-the best na yung humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan niya. Pinakikinggan ng Panginoon yun. Ano po? Huwag lang yung panalangin na, Lord, bigyan mo naman akong kotse yan. Ay, hindi pakinggan ng Panginoon yan. Possible kung magagamit mo sa tamang paraan. Kung mag-ministry ka, maghahatid sundo ka, bakit hindi? Ako po sa testimony, may testimony lang po. Sa Pilipinas, street children po ako. So, ako po nakagraduate, vocational course. Tinulungan po ako ng mga missionary sa ampunan. So, ang pangarap ko po, simple lang. Pangarap ko po yung maging automotive. Yun po talagang pangarap ko kasi marami akong kaibigang nagtatrabaho sa Starlet. So, ang binigay sa akin ni Lord, gaano kahiwaga. Punta kang Petromin, gawin kita manager. Hindi ako naghingi ng posisyon. 10 taon, 6 years ako manager. Tapos, bigyan kitang kotse. Amen po? Bakit? Kasi pupunta ka sa church, maghahatid sundo ka. So, dapat walang reklamo. Kahit nahatid mo na sa industrial yung tao, nakalimutan yung susi, kailangan bumalik ka, hindi siya uli doon. Kahit nakalimutan mo na yung remote doon ng TV, kailangan ihatid mo yun. Amen po, ganun katindi dapat ang pananampalataya mo. Amen po? So, ano pa yung binigay sa akin?
binigyan ako, alam niyo kung ano, yung lugar na ito, nakarating ako, hindi ako nangarap, street children ako eh. No, pero nakarating ako sa lugar na ito. Bakit? May dahilan siya. Napakaganda ng dahilan niya. Yung mga sirang bagay ko sa kalye, ginamot niya na rito. Amen po? Praise God. Ganun po maghihil ang Panginoon. Lahat lalaya. Tandaan mo. Lahat sa puso mo magiging malaya, maayos. Amen po? Yes, Lord, salamat po sa araw na ito. Panibagong buhay, panibagong kalakasan. Salamat, Panginoon, sa itinuturo mo sa amin, Panginoon. Tunay ka nangunguna sa lahat ng direksyon namin sa buhay, Panginoon. Muli, Panginoon, ay makapakinig kami, Panginoon, ng iyong salita sa lugar na ito. Ihanda mo, Panginoon, ang pinakadabis na mensahe at ibibigay ng aming pastor, Panginoon, pastora, Panginoon. Lord, sa lugar na ito, alam namin, Panginoon, na titi mo ito sa aming puso at patuloy namin pagtitibayan ng aming pananampalataya sa panibagong salita mo, Panginoon, namin maririnig. Lord, sa paglabas namin sa lugar na ito, gabayan mo kami ingatan. Patuloy ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa lahat ng